JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Romel. Taong 1967, Iloilo. Napabuntong hininga si Romel habang tanaw ang ama na naghahasa ng panabas. Ito ang patalim na kasakasama magmula pa noong kabataan. Nagmamay-ari sila ng malawak na sakahan, kaya normal na meron itong dalang patalim. Subalit hindi ito para sa damo o nagtataasang talahib. Mapurol ang talim ko sa ordinaryong bagay gagamitin, pero kung saswang, isang tagalang ay putol kagad. Ginagabi sa pag-uwi, kung kaya't madalas nakakasalubong ng halimaw. Pero imbis na mapalaban, walang magaganap na tagisan dahil sila mismo ang lilihis ng daan. Kapag matanaw sa malayo ang figura ni Tatay Renante, matataranta sa paglisan ang mga ito. Subalit hindi magawang matuwa ni Romel kahit kilalang mabangis naman na nabas ang ama. Hindi niya alam, pero para sa kanya, walang maidudulot na maganda sa pangalan ang pagiging manonogis aswang. Walang pinagkaiba sa mamamatay tao. Paminsan na silang nagkasagutan dahil pinipilit na masama ang tungkulin ng ama. Ano man ang paliwanag, nananaig sa binata ang ideya, kasalanan ang pagpaslang ng tao kahit may lahi pa itong nilalang. Papagalitan mo pa rin ba ako, Romel? Umuwi na ako ng walang dugo sa mga kamay kagaya ng hiling mo. Wika ni Tatay Renante habang nakatitig sa kanya si Romel. Hindi ka na nga pumaslang, pero masama pa rin ang naririnig ko sa mga kakilala. Nag-aangas ka lang daw dahil sa tangan mong trabungko. Tay, magmula nang malaman ng mga tao na isa ka mananabas, tayo na lang ang palaging laman ng usap-usapan. May pumupuri pero kadalasan panguhusga. Bilang anak mo, hindi na ako natutuwa eh. Wika ni Romel. Hindi mo naman kailangan matuwa eh. Hindi mo kailangan makinig sa sinasabi ng iba. Ang importante, ang paniniwala mo. Ano naman ang paniniwala ko? Lumaki ako sa piling ng taong mananabas. Hindi nga ako nananakit ng tao, pero ang pagpaslang mo sa mga aswang, walang pinagkaiba sa pagiging mamamatay tao. Sabihin mo gusto mong sabihin, wala akong pakialam. Hindi naman nakabatay sa kung anong ikakasaya mo ang tungkol sa larangan na ginagampanan ko. Ang pakiusap ko lang, wag mo kong pansinin para wala tayong hindi pagkakaunawaan. Wika ng ama, bago lumipat sa bakuran at pinagpatuloy ang paghahasa. Napabuntong hininga ang binata. Kailanman hindi siya nakaramdam ng tuwa sa tungkulin ng ama. Isa sa dahilan, ang katotohanan na hindi nito nagawang ipaglaban ang yumaong ina sa mga aswang na tumugis nung araw. May nakabangga itong angkan na matapos magapi ay mag-ina ang hinabol. Swerte siyang nakaligtas, pero ang ina ay naging hapunan ng mga halimaw. Wala sa tahanan si Tatay Renante dahil may tinugis sa kabilang bayan. Kinasuklaman ang ama magbula ng araw na yun. Aminado si Tatay Renante, bigo siyang protektahan ang sariling pamilya sa mga kalaban. Subalit naniniwala siyang hindi ganon palagi ang magaganap. May dahilan kung bakit nasawi ang asawa sa mga kamay ng aswang. Katotohanan na hindi pa handang aminin kay Romel. Matapos ang paghahasa, nasunda ng tingin ng lumalayong ama. Gabi na, kaya alam ng binata na meron na naman itong pupuntahan. Makaraan ng ilang sandali, napansin ni Romel ang alingasaw ng matinding amoy. Kagad bumunot ng itak. Pinatay ang mga gasera. Pagsilip sa labas, bumalandra ang anino ng aswang. Sa harapan at sa likuran ng tahanan,
Walang duda na kasama ang mga ito na nagtatangka sa ama. Nasanay na rin siya sa ganito dahil ilang ulit nang naganap. Nakiramdam sa galaw ng paligid. Hindi nagtagal may dumapo sa bubong. Maigpit ang hawak ng binata sa itak. Kagad tinaga ang lumusot na kamay sa pagitan ng pawid. Lalong napayaw ang aswang nang itarak ng binata ang bareta. Pagkahugot dumausdos ang dugo sa sandatang bakal. Naalerto nang may humablot mula sa bintana. Tumilapon sa bakuran. Hindi nakabangon. Mabilis dumaga ng aswang. Kalmot at sakal ang ginawad. Nanlaki ang mga mata sa kirot ng sugat. Inakalang katapusan na pero mabilis sa sumaklolo si Tatay Renante. Pasimpleng tinaga ang aswang. Napugutan ng ulo ang humawak kay Romel. Ang kasama nito ay naputol ang katawan matapos tamaan ng talim. Hindi na malaya ng binata ang kasunod na nangyari matapos mawala ng malay. Nagising na lamang ito. Nakabalot na ng benda ang muka. Huwag ka munang kumilos dahil baka mabinat ka. Matapang ka, pero wala sa lugar ang katapangan. Aswang ang hinarap mo, hindi barumbado sa kanto. Anong laban mo sa hindi pangkaraniwang nilalang? Napabuntong hininga si Romel. Pinakita ang pagkainis. Huwag mo akong pagsalitan dahil kung tutusin ikaw ang nagsimula ng lahat. Kung hindi ka naging alagad ng lihim na karunungan, hindi tayo aabot sa ganito. Hindi masasawi si nanay. Hindi ako mapapahamak sa tuwing aalis ka. Magsisisihan na naman ba tayo? Magpahinga ka nga muna. Saka mo na ako pagalitan kapag magaling ka na. Ilang araw ang lumipas bago naimasmasan si Romel. Mabilis ang paggaling. Dahil sa ganitong kaso marunong gumamot ang ama. Nang parehong kalmado, masinsinan na nag-usap. Naubos ang pasensya ng binata sa ilang ulit na pagsugod ng aswang sa tuwing aalis ang ama. Nakiusap na kapag merong maaagrabyadong angkan, huwag ipapaalam kung saan nakatira. Nilinaw ni Tatay Renante na hindi may iwasan na matunto ng tirahan. Likas sa mga aswang ang magiganti, kaya hahanapin talaga nila ang lugar. Ang pinangako na lamang, hindi aalis sa oras ng peligro. Hindi naniwala si Romel dahil batay sa nagdaang insidente, ilang beses na siyang iniwan sa ere. Lumilitaw lang ito kapag nasugatan na. Ipinagpasalamat na lamang ng binata ang ilang araw na paglipas. Payapa ang paligid. Walang banta ng aswang. Hindi dahil walang magtatangka, kundi dahil nasa tahanan si Tatay Renante. Kapag nasa bahay lang ito, walang padalos-dalos sa pagsugod. Kaso nga lang sa paglipas ng mga araw, napadalas na ang pag-alis ng ama. Hindi na ito nakakapagpaalam dahil madalian ng lakad. Nang suriin ang kaban na mga gamit, wala ang panabas, maging ang mutya nitong tangan. Napahugot ng hininga si Romel, nakaramdam ng kaba dahil naiwan na namang mag-isa. Kagad nagsara ng bintana at pintuan, hinarangan ang bawat trangkahan. Hindi makatulog, panay bantay sa paligid. Habang dumaraan ang oras, hindi maiwasang isumpa ang ama. Kakatapos lang nitong mangako, pero muli na naman siyang iniwanan. Malalim ang paghugot ng hininga habang nakikiramdam. Hindi naglaon ay may kumaluskos. Sinunda ng kalabog sa bubong. Natupi ang pawid. Natanggal ang iilan. Dumungaw ang mukha ng aswang. Dumausdos ang mahabang dila. Pasimpleng nagkubli si Romel. Pawisang sinunda ng tingin ng galaw ng nilalang. Palakad-lakad. Sinuri ang bawat kanto ng tahanan. Pinigilan ng binata ang hininga ng tumapat sa kanalalagyan.
Palihim na tumawag ng santo para makaligtas. Dininig ng langit, pero hindi santo ang dumating, kundi ang kanyang ama na kaagad tinaga ang aswang. Bumulagta sa harapan ang gutay-gutay na katawan ng halimaw. Sinuri ng ama ang paligid nang masiguradong wala ng iba. Kaagad iniligpit ang bangkay. Pinanood na lamang ito ng binata. Binigo mo na naman ako eh. Hindi talaga maaasahan ang salita mo. Pagkatapos mga ako, hinayaan ako mag-isa. Tignan mo. Sinugod na naman ako ng kalaban mo. Ilang batalyon ba ng aswang ang kinalaban mo para hindi maubos yung aatake sa akin? Hindi ko binibilang. Naunawaan kong himutok mo, pero hindi naman ibig sabihin na matutupad ang lahat ng pangako. May pagkakataon na kailangang umalis dahil sa malagang bagay. Sa bibig mo na rin mismo nang galing. Hindi lahat ng pangako matutupad, kaya huwag kang magbitiw ng salita. Binigo mo ang taong umaasa. Tugon ni Romel. Masama ang loob nito na tumalikod sa ama. Sa ilang ulit na pagkabigo, lumayo ang loob ng binata. Tinuring na hangin ang ama sa tuwing makakasama. Nawalan na ito ng tiwala. Iniwan ni Romel ang tahanan na naluyan sa kaibigan sa kabilang sityo. Kahit doon, laganap ang usap-usapan tungkol sa ama. Kilala bilang mananabas at magmumutya. May pumuri sa husay pagdating sa pakikipagtagisan sa mga aswang. Ngunit mas marami ang humusga dahil kung minsan pumapalag ito sa mga taong mababaw mag-isip, lumalabas pa na ang ama ang masama. Hindi masisi ng binata dahil kapag si Tatay Renante na ang manggugulpe, hindi makakabangon ng kalaban. Swerte na lang siguro kung may mabuhay. Makaraan ng ilang araw dumalaw ang ama. Kinukumusta ang kalagayan ng binata. Hindi niya ito kinakausap. Tinitignan lamang. Sa dami ng sinabi walang pinakinggan ni isa. Nakahinga ng magpaalam. Pagkaalis si Tatay Renante, may 2 tao na lumapit kay Romel. Nagtatanong kung kilala ba ng binata. Hindi kaagad nagsalita. Nakiramdam muna sa mga ito. Hindi nagtagal lumabas din ng motibo. Nadulas ang isa. Naisiwalat na gustong magiganti sa pagpaslang ng kapatid. Nang makapagpasya si Romel, sinabing hindi kakilala si Tatay Renante. Nag-usisa pa ang mga ito. Mabuti na lamang nakumbinsi kung kaya't nakaligtas ang binata sa posibleng panganib. Pag-alis ng mga estranghero, kinilabutan si Romel. Hindi rin maitago ang pag-aalala sa ama kahit na alam niyang malaki ang laban nito. Pagsapit ng gabi, lalong lumala ang pangamba. Nakiusap sa kaibigan na magpasama sa pag-uwi. Solo at itak ang bitbit habang tinatahak ang daanan. Kinakabahan sa bawat takbang. Panayhinto sa tuwing may kakaluskos. Nagreklamo na ang kasama na gustong bumalik. Baka mamaya may aswang dito, mapahamak pa tayo ah. Ano ba kasing nakalimutan mo sa inyo? Hindi ba pwedeng ipagpabukas sa lang? Wika ni Carlos. Huwag ka na lang maingay. Malapit naman na tayo eh. Dumiretso ang 2 hanggang sa natigilan ng matanawang tahanan. Grupo ng kalalakihan ang karap ni Tatay Renante. Malayo pa sila, pero damang-dama ang tensyong namamagitan. Hindi nagtagal, nagsimula na ang pisikal na laban. Itinumbak agad ng ama ang kalahati ng grupo. Romel, parang inisahan mo ko ah. Yan yung nagtanong kay Mang Renante. Nagsinungaling ka pa nga na hindi mo tatayon eh. Tapos ngayon, nakikiusyoso ka. Teka, parang hindi normal na tao ang mga yan ah. Eh ano pa nga ba? Isa lang naman ang kaaway ni tatay eh. Mga aswang. Sa sagot ni Romel ng lamig ang kaibigan. Hindi matibay ang sikmura nito para makakita ng aswang.
Gayunpaman, nanatili sa pakiusap ng binata, sabay na nasaksiyan ang kaganapan. Humakbang si Tatay Renante. Hinarap ang natitira ng grupo. Lumapit ang isa na parang leader ng grupo. Tahimik ang paligid kaya tinangay ng hangin ang usapan. Sakto lang na maririnig. Hindi ba kayo nadadala? Inubos ko na ang kalahati ng angkan nyo, pero naghahabol pa rin kayo sa akin. Hindi ba kayo natatakot na pulbusin ko? Ano ba sa tingin mo? Kung matatakot kami kagaya ng sinasabi mo, malamang hindi kami magpapakita rito. Gusto ko lang naman makita ng personal kung paano ka makipaglaban. Tama ang nakabot sa akin na balita. Mahusay ka. Marunong. Matibay ang tangan mong mutya para gabayan ka ng maayos. Ganito, hindi naman talaga ako naparito para hamunin ka. Bagkus gusto kitang alukin na makipagtulungan sa akin. Wika ng isang nilalang. Teka, sandali lang amo, bakit nag-iba ang plano? Hindi ba gaganti tayo sa taong yan? Anong sinasabi mong makikipagtulungan? Padro, hindi mo ba nakikita na pwede nating pakinabangan ang lalaking ito? Malakas ang kalaban nating angkan. Kakayahan na pwedeng tapatan ni Manong. Isang tabi na muna ang paghiganti. Oras ngayon para sa paghanap ng kakampi. Manong, pwede ba tayo sa loob mag-usap? Huwag kang mag-alala. Walang kikilos ng masama. Pinaunlakan ni Tatay Renante ang hiling nito. Matyagang nag-intay sa labas ang mga tauhan. Gayon din sila Romel, pati na rin si Carlos. Kinakabahan si Romel sa magiging desisyon ng ama. Nasa peligro na ang buhay nila. Madadagdagan pa kapag papayag sa kasunduan ng grupo. Makaraan ng ilang sandali lumabas ang lalaki. Umalis na ang grupo. Dito lumabas si Romel. Nagmamadaling lumapit sa ama. Sinumbatan. Nag-usisa sa napag-usapan. Pinaliwanag ng ama ang napagkasunduan. Makikipagtulungan sa grupo para tapusin ang angkan ng kalaban. Sa bilang ng mga ito at sa antas na mas mababa sa kanila. Malayong manalo sa nalalapit na tagisan. Sinamantala ni Tatay Renante ang pagkakataon dahil maganda ang kondisyon ng grupo ni Diego. Sa oras na matalo ang kalaban, nangako itong susundin anuman ng nais ng matanda. May naisip na ideya kaya tinanggap ang alok. Sa kabilang banda, hindi nagustuhan ni Romel ang pagpapasya para sa binata. Hindi magandang makipagsabwatan kanino man, lalo na sa angka ng aswang. Likas sa mga ito ang pagiging masama. Mababa ang tsansa na maging tapat sa binitawang salita. Napailing si Tatay Renante sa pangaral ng binata. Pinayuan na lamang ito na maniwala sa kanya dahil kung tutuusin, mas malawak ang kaalaman ng ama kumpara sa anak. Sige, makipagsabwatan ka sa kanila. Total, wala ka namang kinilala kundi ang makipag-away sa mga aswang. Doon ka masaya, di ba? Kaya bahala ka sa buhay mo. Tandaan mo lang sa oras na may mangyari sa'yo, huwag ka magkakamali na lumapit sa akin. Binalaan na kita. Oy Romel, masamang magsalita ng tapos ha. Hindi bali na. Ipapangako kong hindi ka tatawagin sa anumang oras sa malagay ako sa alanganin. Carlos, dalin mo ang anak ko sa inyo. Alagaan mong mabuti. Wika ni Tatay Renante sa kaibigan ng binata. Magsama kayo ng pangako mo. Sa salita ka lang naman magaling. Masama ang loob na umalis si Romel. Sa kabila nito, hindi may tago ang pag-aalala sama. Walang araw na hindi balisa. Lalo na kapag uuwi na walang tao sa tahanan. Hindi na rin nakarinig ng balita mula kay Tatay Renante. Isang gabi, habang nag-aantay sa bakuran, dumating ang ama. Sugatan, maraming galos sa katawan, naliligo pa sa sariling dugo.
Tumanggi pa sa tulong ng binata. Umarangkada ang ugali. Sinabi ko sa iyo hindi kita tatawagin sa oras sa maipit ako. Akala ko ba doon ka sa kaibigan mo tutuloy? Ano pang ginagawa mo dito? Tahanan ko rin to. Kaya hindi nakakapagtaka na nandito ko. Yan ang napapala mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ano, masakit ba? Sino ba nagsabi sa iyong nasasaktan ako? Mababaw lang to. Puting gabunan ang nakalaban ko. Lahi na marunong sa kaliwa. Sanib puwersa kaya nagawa ko sugatan. Huwag ka mag-alala, ayos na ako. Ilang araw lang na pahinga, babalik na ang lakas ko. Napakahambog mo talaga. O sige, ikaw ang bahala sa buhay mo, total matanda ka na. Baka sa susunod na balik ko, bangkay ka na lang ha. Magdala ka na lang ng kandela para may maitirik kapag naabutan mo kong bangkay. Umiling na lamang si Romel. Sa pagkakataong ito, sa tahanan muna nagpalipas ng gabi. Hindi makatulog sa ingay ng bulong sa kabilang kwarto. Nang silipin nag-oorasyon si Tatay Renante, pinapakain ng dasal ang mutya. Pagkatapos ay ginamot muli ang sugat. Sa pagkakaalala ni Romel, 10 taon pa lamang siya nung araw na inamin ng ama ang tungkol sa pagiging mananabas. Buong akala'y nagtatabas ang damo sa sakahan. Yung pala, nilalang ang tinatabas. Manunugi sa ibang balita. Bata pa lamang nung nakaranas ng kababalaghan at kalupitan mula sa iba't ibang lahi ng aswang. Nabuhay sa takot magmula noon hanggang sa ngayon. Naalala ang mga araw na nakiusap ang ina na magbitiw na ang ama sa tungkulin, subalit hindi nito kayang tumalikod. Nakailang lipat na rin, kaso palaging nasusundan. Humantong sa punto na piniling bumalik sa lugar. Harapin at labanan ang mga nilalang. Subalit sa pagkakataong ito, palala ng palala ang sitwasyon. Napapadalas ang pagsugod. Nasawi pa ang ina. Ilang beses nang nalagay sa alanganin si Romel. Lahat ng ito dahil sa ginagampanang tungkulin ng ama. Lalong bumigat ang kinikimkim na galit ng binata sa kadahilan ng hindi man lang umiyak si Tatay Renante nung araw na pumanaw ang ina. Sa mga oras na siya ang napapahamak, hindi nakitang nag-aksaya ng luha. Hindi matukoy kung matigas ba ang puso nito o sadyang ayaw maglabas ng emosyon. Alinman ang rason, para sa binata kargo ng ama ang lahat. Kinabukasan, maaga pa lamang may nambulabog na sa tahanan. Grupo ng kalalakihan ang nagmamadaling pumasok pagkatapos pagbuksan. Grupo na nakipagkasundo kay Tatay Renante. Pinadala kami ni Diego. Pinapakamusta ka? Hindi ba matibay ang tangan mo? Paano kang nasugatan ng kalaban? Paanong hindi mapapantayan? Hindi nyo sinabi sa akin na puting gabunan ng kalaban. Napasabak tuloy ako ng wala sa oras. Hindi basta-basta ang kalaban. Hindi lang sila kampo ng kaliwa. Marunong din silang gumamit ng orasyon, mga dasal. Ano man ang iba to kong orasyon, nagagawang kontrahen. Magagawang basagin ng bakod ng proteksyon ng kahit anong mutya. Kagaya ng ginawa nila sa akin kaya ako nasugatan. Pakisabi na lang kay Diego, nasa mabuti akong kalagayan. Ang alalahanin niya kamo, ang katayuan niya. Dahil siya ang gustong wasakin ng mga nilalang. Makakabot sa kanya ang sinasabi mo. Teka, ikaw yung nakausap ko nung nakaraan, hindi ba? Akala ko ba hindi mo kilala si Renante? Biglang baling ng lalaki kay Romel. Humarang si Tatay Renante para protektahan ang anak. Hindi kami magkasundo, kaya hindi niya inamin na magkadugo kami. Bata, huwag kang magdamdam sa anak ko. Baka maturuan kita ng leksyon. Tumango si Pedro. Umalis na rin pagkatapos ng usapan. May binabalak na lusubin ng grupo. Si Tatay Renante ang magiging pain. Hindi maunawaan ni Romel
kung bakit pumayag ang ama sa ganitong kasunduan, muli niyang pinagsabihan ang ama. Ano akala mo sa sarili mo? Kumakain ng aswang? Renante Villawan, tao ka lang kaya bawas-bawasan ng pagiging matapang. Hindi ordinaryong nilalang ang kalaban mo. At ang mutya na meron ka, hindi tayo sigurado na mabibigyan ka ng proteksyon hanggang dulo. May hangganan din yan. Sino ba ang mas nakakatanda sa ating dalawa? Sino ang may mas alam sa lihim na karunungan? At sino ang may mas alam tungkol sa mga aswang? Romel, tatanggapin ko pa kung sasabihin mong nag-aalala ka. Pero magsabi ka ng kung ano-anong bagay ibang usapan na yan. Huwag mo kong questionin. Huwag mong questionin ang kakayahan ko. Dahil ako lang mismo nakakaalam ng bagay na yon. Mabuti pa, pumunta ka kina Carlos. Doon ka muna habang wala ako. Hindi ka na ba talaga makikinig, Tay? Nawala na ako ng ina. Ikaw naman, hindi yata makapag-intay na sumakabilang buhay. Itigil mo ang pagiging mananabas. Mamuhay na lang tayo ng tahimik. Napabuntong hininga si Tatay Renante. Lumapit sa anak. Tinapik sa balikat at nagsalita. Romel, wag mo ko masyadong alalahanin. Alam kong ginagawa ko. Ilang ulit man akong sumabak sa laban, sisiguraduhin ko sa iyo na makakauwi ako ng buhay. Sige na, bumalik ka na kina Carlos dahil aalis na ako. Alam mo naman na kapag wala ako sa bahay, maaari kang sugurin ang mga kalaban. Napailing na lamang si Romel. Napilitang lumakad palis. Sa paglipas ng oras, lalong nadadagdagan ng kaba. Ginugulo ang isipan sa mga posibilidad. Hindi man sila magkasundo ng ama. Bilang anak, naroon pa rin ang pag-aalala, lalo na't kaligtasan at buhay ang pinag-uusapan. Walang anak na gustong mapahamak ang magulang. Subalit hirap si Romel pagdating kay Tatay Renante. Mas matimbang dito ang sinumpaang tungkulin. Dumaan ang mga araw. Walang balita si Romel Sama. Pabalik-balik sa tahanan. Wala pa ring senyales na nakauwi ito. Nagtanong sa mga kakilala pero wala ni isang nakakita. Tumulong na rin ang kaibigan sa paghanap. Umabot kung saan-saan. Nilibot lahat ng sityo sa lugar. Subalit walang Tatay Renante na natagpuan. Maghanap tayo dun sa tahanan nyo. Baka may makuha tayong impormasyon sa mga gamit niya. Sinunod ang mungkahi ng kaibigan. Hinalungkat ang bawat sulok ng bahay. Sinuri ang mga kaban hanggang sa natagpuan ng pinaglalagyan ng panabas at tangan. Ginapang ng takot si Romel dahil ang mutya ng trabungko ay naroon. Ito ang bagay na hindi inilalayo ng ama sa tuwing mapapasabak sa laban kontra aswang. Dahil dito, lalong nadagdagan ng pangamba. Hindi mapakali, nahirapan sa paghinga sa samot-saring emosyon. Hindi nagtagal lumitaw si Tatay Renante, inaalalayan ng isang aswang. Malaki ang hubog na may halin tulad sa kalahating lobo, kalahating tao. Puti ang buhok, nanlilisik ang mga mata. Mabangis ang itsura, matulis ang mga pangil, mahaba ang mga kuko. Isang kurap lang nagpalit bilang tao, nagpakilala sa pangalang Dos. Ayon sa kwento, kabilang siya sa pangkat ng puting gabunan na lilusob ng grupo ni Tatay Renante at Diego. May kakayahan ng pinuno ng gabunan na mabasa ang intensyon ng kalaban. Nang matukoy ang pakay ni Diego, kagad nagsagawa ng plano. Nakipaglaban, sumabay sa agos ng pangyayari. Nagkunwaring hindi na lumalaban ang gabunan hanggang sa lumabas ang tunay na kulay ni Diego. Inutusan ang mga tauhan na tapusin si Tatay Renante. Ang sumunod ay tagisan laban nila Tatay Renante at ng kasabwat na grupo.
Nagawang kunin ni Diego ang mutya kung kaya't napuruhan. Nang hindi na kaya, dito kumilos ang puting gabunan para sumaklolo. Piniling tulungan si Tatay Renante habang nagpapatuloy ang pagtutuos. Itinakas ni Dos ang matanda. Tama ang hula ni Romel. Sinisisi ang ama dahil hindi nakinig sa kanya. Hindi man kamisado ng binata ang ugali ng aswang. Sigurado siya sa paniniwala. Tuso sa lahat ng tuso ang mga ito. Makahanap ng pagkakataong makapagsamantala. Gagawin ng walang pagdadalawang isip. Ngayon ay nahulog si Tatay Renante sa patibong. Bago matapos ang sermon ng binata, pumagit na si Dos. Nagbungkahi na gamutin muna si Tatay Renante bago lumala ang kalagayan. Hinayaan ng binata ang puting gabunan. Kumuha ng iilang hibla ng puting buhok na siyang pinakuluan at pinainom sa pasyente. Nagsambit din ng mga salita. Makaraan ng ilang oras, saksi si Romel sa naging resulta. Kusang naghilom ang sugat, unti-unting lumakas ang ama. Nasa mabuting kalagayan na si Mang Renante. Magpapaalam na ako. Kailangan ko pang balikan ang angkan. Hinatid ng tanaw ni Romel ang puting gabunan. Isang kurap ay naglaho. Nang may masmasan si Tatay Renante, dito na sinumbatan ng binata. Nakita nyo na ang nangyari sa inyo? Ginawa kayong pain kung kanino ka nakipagsabuatan. Tapos sa uli, sinaksak kayo sa likod, di ba? Naniniwala kasi kayo sa pangako eh. Sa oras na matalo ang kalabang grupo, susundin na naman ang hilingin nyo. Nangyari ba? Munti ka pang mamatay. Kung sa bagay, wala ka rin namang pinagkaiba. Puro salita tapos hindi tuto pa rin eh. Hindi pa nga ako lubusang magaling pero yan na sinasabi mo. Hindi ba pwedeng ipagpabukas ang galit? Maawa ka naman sa kalagayan ko. Napailing si Romel. Mahusay ang ama sa pagdadailan upang hindi matuloy ang paglalabas ng salubin. Gayunpaman ay hindi siya tumigil. Salita ng salita. Umabot ang usapan sa mutya. Hindi kinalimutan ng binatang itanong kung bakit hindi dala ang tangan. Aniya, dalawa ang tangan. Ang isa ay palaging suot. Ang isa naman ay nasa kahon. Pinaliwanag na kaya siya napuruhan dahil nagawang ilayo ang mutya sa kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na magtatraidor si Diego. Subalit malaki ang pasasalamat sa pangkat ng puting gabunan sa kabila ng ginawa ng ama sa mga ito. Nanatili silang tapat sa kung ano ang tama. Nang makitang ginamit lamang si Tatay Renante, kagad sumaklolo para itama ang mali. Bago umalis si Dos, nagpabot ng pasasalamat sa buong grupo ang ama sa pagligtas at sa panggagamot. Paano kung hinayaan ka ng puting gabunan? Malamang sa malamang patay ka na. Yan ang hindi mo sigurado. Huwag mong mamaliitin ang tatay mo. Hindi na ito pinansin ni Romel. Nasanay na sa ama. Subalit laking gulat niya. Itinigil ng ama ang pagiging mananabas. Isang gabi habang nasa kalagitnaan ng pag-oorasyon, kinausap ang mutya. Maayos na nagpaalam na tuluyang magbibitiw bilang mananabas. Dinala ang pares ng trabungko ng ahas sa kakilalang albularyo at doon ibinigay ang limos. Magmula ng araw na yun, nirespeto ni Tatay Renante ang hinanaing ng anak. Imbis na aswang ang tabasin, damo ang inatupag. Hindi man aminin ni Romel, natutuwa siya sa desisyon ng ama. Dumating din ang punto na pinakinggan ang gusto niyang mangyari. Subalit hindi may kakaila na nasasayangan ang ama sa desisyon. Makikita sa galaw nito na gusto pang manilbihan bilang manunugis. Pero alam din niya sa kanyang sarili na ayon lamang sa panahon ng pagtigil. Tuluyan niya ng nagampanan ng tungkulin bilang isang malakas na tao
na minsang tinawag na mananabas ng aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tupi. Taong 1984. Talakag, Bukidnon. Palipat-lipat ng tirahan si Tupi magmula pa noong kabataan sa kadailanang hindi pinanagutan ng ama't ina. Parehong iresponsable, lulong sa bisyo, walang kakayahan na magpalaki ng anak. Unang tumira sa poder ng tiyahin, ito ang nag-alaga mula sanggol hanggang sa nag-edad 5 taon. Lumipat sa pangalaga ng lola, edad 6 hanggang 12. Nang sumakabilang buhay, lumipat sa syuhin. Hindi tumagal dahil siya na lang ang palagi ang pinagtatrabaho. Hindi maayos ang kain at walang pakialam. Nang marinig na meron pang isang tiyuhin sa kabilang bayan, walang pagdadalawang isip na pinuntahan. Kinilala naman siya. Hulmang-hulma ang mukha ng ama sa kapatid nito. Noong nasa poder ni Mang Pilar, naging maayos ang pamumuhay ni Tupi. Hindi lang nakapag-aral, 3 beses nang nakakakain sa isang araw. Magaan na trabaho lang din ang pinapagawa. Nagmamay-ari ng malawak na sakahan ang tiyuhin. Meron ding iilang alagang hayop. Ang binata ang naatasang mag-monitor sa mga trabahador. Ito lamang ang gagawin ni Tupi. Ang maganda pa, sinasahuran kagaya ng iba. Unti-unting nakapag-ipon upang panggastos sa mga luho. Isang gabi, nagkayayaan sa bayan. Merong disko at aliwan dahil sa nalalapit na pista. Inuman ang inatupag ng iba. Samantalang si Tupi ay naglilibang sa perya. Walang tigil sa pagsusugal hanggang sa matapos ang operasyon ng pasugalan. Lumapit ang binata sa mga kasama na pare-parehong nakatungo. Nilalamon ang sistema ng alak. Habang nag-aantay kung kailan magising, sinimot ng binata ang tirang pulutan. Makaraan ng ilang sandali, sila na lang ang nakatambay sa labas. Hindi rin maintindihan ni Tupi ang pakiramdam ng mga oras na yun. Walang makita na kahit sino, pero parang may naglalakad sa paligid. May mahihinang yabag na kung papakinggan mabuti, hihinto matapos ang ilang hakbang. Hindi lang yun. May mahihinang angil na hindi matukoy kung saan galing. Nakiramdam ang binata hanggang sa hindi na kaya ang kilabot ng paligid. Ginising ang mga kasama. Pinilit ang mga itong tumayo. Halos kalad ka rin ang malapit na kaibigan. Sa kabutiang palad, naimasmasa nang sabihin niyang may aswang. Nagmamadali sa pagtakbo. Hindi alintana ang daanan. Napagtanto na lamang nang makarating malapit sa ilog. Nagtaka si Tupi sa biglaang paghinto ni Kiko. Bakit, may nakikita ka ba? Uy, huwag ka namang manahimik lang dyan. Nakakakita ka ba ng multo? Umayos ka nga. Wika ni Tupi sa kaibigan. Nadaig pa ang nakakita ng multo sa reaksyon. Tupi, nagkamali tayo ng dinaanan. Hindi tayo dapat napadpad sa lugar na ito sa ganitong oras. Pugad to ng aswang. Lagusan din ng iba't ibang elemento. Hindi nakaimik si Tupi. Dahan-dahang inilibot ang tingin sa paligid. Tama ang kaibigan. Tahanan ng aswang at lagusan ng iba't ibang elemento ang lupang kinakatayuan ngayon. Ito ang unang binahagi ng tiyuhin sa kanya nung araw na dumating sa lugar. Hindi akalain na mararating sa pagkakataong ito. Tahimik naman ang lugar. Banayad ang hampas ng hangin, maging ang pagragasa ng tubig sa ilog. Malalaki ang kahoy na nakapaligid. Tipikal na gubat talaga.
Kaso nga lang may kakaibang kilabot. Matatakot sa hindi malamang dahilan. Yung bang magkukusa ang isipan na maglikha ng mga imahe na magdudulot ng kilabot. Hindi lang yun. Habang tumatagal, may sumasabay na angil sa hampas ng hangin. Hindi lang malakas. Pabulong na lalong magpapatayo ng balahibo sa katawan. Susundan pa ng mga yabag. Hindi na maganda to. May nakikita na ako, Tupi. Kapag nagudyat ako tumakbo ka, huwag nang lilingon. Nag-antay ng tiyempo ang dalawa. Sa udyat ni Kiko, kumaripas ng walang lingon. Dere-derecho ang pagtakbo. Sino ba namang maglalakas na loob na lumingon kung ang pakiramdam ay may humahabol na demonyo? Walang may isip kundi bilisan ang takbo para maisalba ang sarili. Hindi lang pag-angil ang maririnig, maging ang langit-ngit na mangipin. Nanlaki ang mga mata ni Tupi nang may maramdamang lumatay sa binti. Kagad dumapdi at kumirot. Titignan sana kung ano pero hinawakan ni Kiko sa balikat, isinabay sa pagtakbo. Pagdating ng tahanan parehong naghahabol ng hininga. Nagulat si Mang Pilar na siyang nagbukas ng pintuan. Kamuntikan pang tagain sa pag-aakalang mga kawatan. Nag-uunahan sa pagsumbong sa kaganapan. Teka sandali, isa-isa lang. Nag-uunahan kayo sa pagsasalita eh. Ipaliwanag nyo ng maayos para magkaintindihan tayo. Wika ni Mang Pilar. Si Kiko ang nagmungkahing magkwento. Pinaliwanag ang lahat ng pangyayari mula sa bayan hanggang sa takbuhan para makaligtas sa aswang. Hindi naman po namin inaasahan na doon tutungo eh. Hinabol kami ng aswang doon sa bayan tapos doon naman sa lupay ng demonyo may umabol din. Dito naalala ni Tupi ang nangyari. Tinignan ng binti na nagtamo ng sugat. Parang hiniwa ng patalim. Hindi malaki pero abot sa laman ang kirot at hapdi. Dali-dali namang inasikaso ng tiyuhin. Ginamot sa pamamagitan ng pagbuhos ng lana. Sa kabutiang palad, unti-unting nawala ang sakit. Mabuti na lang ganyan lang ang nata mo. E paano kung pareho kayong napuruhan? Wala pa namang tao doon na tutulong sa inyo. Nasaan ba yung iba niyong kasama? Marami kayong nagpunta sa bayan, pero dalawa lang ang bumalik. Si Kiko lang pong hinila ko kaya kami lang ang nakauwi. Naroon no sa perya ang iba. Tulog kasi lasing eh. Manong sa tingin niyo ho ba? Panahon ngayon sa lupain ng demonyo. Kanina kasi ang lakas ng enerhiya. Yung tipong hindi lang isang halimaw yung naroon. Pinakinggang mabuti ni Tupi ang pag-uusap ng kaibigan at tiyuhin. Dito nalaman ang iba pang detalye tungkol sa tinatawag na lupain ng demonyo. Isang beses bawat taon hahagupit ang mga elemento. Iba ang hanay ng mga aswang. Iba rin ang panig ng engkanto, lamang lupa at iba pa. May pagkakataon na sila lang din ang magkakalaban. May panahon na walang pakialamanan sa isa't isa dahil ang pakay ay mambiktima ng tao. Iilan na lang ang nabalitaang nawawala sa lugar. Magkakahoy, magtotorso, o kahit ang dayong dumadaan. Kakaiba ang pamamaraan dahil hahayaang makauwi ng katawan ng biktima sa kanika nilang tahanan. Pero tatagal lang ng ilang oras bago lagutan ang hininga. Walang senyales, walang bakas, walang sugat. Parang nakalimutan lang huminga kaya sumakabilang buhay. Wala ring personal na nakakita sa mga nilalang. Ang maaaninag lamang ay mga anino. Diyan din mismo binawian ng buhay ang kinakapatid kong antingero. Kahit yung dalawa kong kaibigan na albularyo eh. Maraming nasa larangan ng lihim na karunungan ang nagbabalak na alamin ang kaganapan sa lupain ng demonyo. Subalit walang nagtatagumpay dahil yun nga, nauunahan sila bago maisagawa ang hakbang. Pati naman si Tatay Pedring dyan din nadali. Yung tiyuhin ko rin. Sa kagustuhan na ipagiganti si Tatay, ayun pati siya damay. Nakausap pa pero pagbalik ko wala nang buhay.
Malupit ang lupain ng demonyo. Demonyo talaga, walang papalampasin eh. Napahugot ng hininga si Tupi. Hindi inasahan na ganong kaseryoso, kadelikado ang napag-usapan. Kinabukasan nagulat ang binata nang makita ang kasamahan. Nakaupo sa tabi. Tulala. Nakanganga. Bilog na bilog ang mga mata. Bahagya na ring maputla ang balat. Nang akmang lalapitan, kusa itong tumayo at pumasok ng kamalig. Isinawalang bahala ni Tupi at pinagpatuloy ang trabaho. Hindi nagtagal. Sigaw mula roon ang pumukaw ng atensyon ng lahat. Isa sa mga kasamahan ang lumabas para ibalita ang nangyari. Ang nakita niyang lalaki kanina ay patay na. Gulat ang lahat dahil nasa itaas ito ng patong-patong na sako ng bigas. May nakatarak na palakol sa ulo. Ang dugo ay sakto lang na magmantsa sa muka. Masyadong malapot. Isa ito sa pinagtataka dahil kung tutusin, babahasa na ng dugo. Pero ang isang ito, parang may pumigil. Si Mang Pilar ang sumama sa ambulansya dahil sagot niya ang kaganapan bilang amo. Pansamantala munang tinigil ang lahat ng trabaho. Si Tupi naman, hindi mapakali kung kaya't kinausap si Kiko. Dito nalaman na hindi nalalayong napadpad sa lupain ng demonyo ang yumaong katrabaho. Ganon din ang dinanas ng tatay at siyuy ng kaibigan bago sila binawian ng buhay. Nang tanongin ng iba, nalaman na namutol ng kawayan ang namatay. Binalaan ng kasama na huwag magpunta ng ilog upang makaiwas sa banta ng lupain ng demonyo. Walang nakakaalam kung ano ang ginawa nito. Pero batay sa kaganapan, hindi nalalayong sumadya sa lugar. Kahit tirik ang araw, gumagawa ng pambibiktima ang mga elemento. May mga nilalang na hindi kumikilala ng araw. Kaya kung usapang aswang o ibang elemento, umaga, gabi kahit hapon, sa lahat ng oras dapat mag-ingat. Napailing na lamang si Tupi. Pagbalik ni Mang Pilar, kagad pinagluksaan ang namatay na kasama. Ang ginawa na lamang ay nagtirik ng kandila sa papag na tinutulugan nito. Dineretso sa pamilya ang katawan matapos ayusan sa morgue. Hinigpitan na rin ni Mang Pilar ang mga tauhan. Wala ni isa ang lalabas ng baluarte para maggapas ng damo o mamutol ng kahoy na gagawing panggatong o anuman. Nagpa siya na mag-utos sa tagalabas. Pipiliing magsuhol sa iba, wag lang mapahamak ang mga trabador. Karamihan kasi sa mga ito ay baguhan sa lugar. Walang ideya sa tinutukoy na lupain ng demonyo kung saan partikular na matatagpuan ang nabibiktima. Lumipas ang mga araw. Muling lumuwas ng bayan para mamili ng mga kakailanganin. Si Mang Pilar ang nagtungo sa mga tindahang suki. Samantalang nasa kotse si Tupi at Kiko. Habang nag-aantay, napansin ng binata ang isang babae. Maganda, matangkad, mestiza, mapungay ang mga mata. Balingkitan. Ito ang tipo ng babae na kahit sino ay mapapalingon. Nang magtama ang tingin, tuluyang napukaw ang atensyon ni Tupi. Hindi na malayan kung gaano katagal tumitig. Napapangiti na rin habang pinagmamasdan ang babae. Nang mapansin ni Kiko, dito napukaw ang atensyon ng binata. Nagmamadaling lumabas ng kotse para ikarga ang pinamili ni Mang Pilar. Sa kalagitnaan, hindi maiwasang lingunin ang kinalalagyan ng babae. May kung anong puwersa ang humihila. Naglalaban ang isipan kung lalapitan ba o hindi. Sa huli, hindi nagkaroon ng oras dahil sa pagmamadali. Nang makabalik sa tahanan ng tiyuhin, babae ang laman ng isip ni Tupi. Nagsimula na rin siyang magtaka ng mapagtanto. Ito ang kauna-unahang beses na nagkaganito.
Kagad iwinaksi pero kahit anong gawin, nakaukit sa isipan ang imahe ng dalaga. Oh, hinay-hinay sa pag-iisip. Sino ba yan? Parang baliw ka na. Babae ano? Sana lang walang sabit dahil kapag nagkataon, dehado talaga. Hindi ko alam, Tiyo eh. May nakita akong babae dun sa bayan tapos naagaw niya yung atensyon ko. Hanggang ngayon malinaw ko pa rin nakikita yung imahe niya sa isip ko eh. Minumulto na nga yata ako eh kahit saan ako tumingin siya ang bumubungad. Ganun ba? Dumaan din ako sa pagkabinata. Normal lang ganyan sa edad mo. Pero ang hiling ko sana mabuting babae yan. Malay natin baka nagpapanggap lang. Marami nang naloko sa ganyan eh. Akala mo tao. Yung pala, itsura lang ng tao ang karap. Pero ang kaluluwa pagmamay-ari ng isang aswang o elemento. Kinilabutan si Tope sa sinabi ng Chewin. Hindi inaasahan na maririnig ang ganito. Kaso nga lang sa paglipas ng oras imbis na makalimutan, lalo lang ginugulo ng babae ang isipan ni Tope. Humantong sa punto na nais itong makita sa personal, malapitan, makausap. Sa kabilang banda, duda ang binata sa nararamdaman dahil hindi ito tawag ng pagmamahal, kundi isang puwersa na nais siyang ipahamak. Para hindi mahulog sa patibong, kinausap si Kiko na bantayan siyang maigi bago gumawa ng anumang pagsisisiyan. Subalit isang gabi hindi napigilan ng binata. Naglalakad sa kalagitnaan ng gabi. Walang ideya kung saan dadali ng mga paa, basta patuloy sa pagakbang. Hoy Tope, gumising ka nga, ano ba? Saan ka ba pupunta ng ganitong oras? Nilalamon ka na ng sistema ng babaeng yun eh. Halika, may papakita ko sa'yo. Kinaladkad patungo sa tinutulugang kamalig ni Kiko. Hinalungkat mula sa maliit na kaban ang isang kahon. Kinuha mula rito ang bato na kulay pula. Kagad pinahawakan sa binata. Taintimpang nanalangin ang kaibigan na ilayo siya sa anumang panganib. Dinama ni Tope ang bato. Hindi inasahan na magbibigay ito ng ginhawa. Unti-unting binura ang bumabagabag sa isipan, lalong-lalo na ang babae. Nanalaytay sa buong pagkatao ang bisa ng bato. Nang may masmasan, hindi na iwasang magtanong. Ano bang meron sa pulang bato? Bakit parang may sariling buhay? Nararamdaman ko yung bawat enerhiyang inilalabas eh. Malamang mutya yan eh. Mula sa tatay ko na nag-aaral noon ng mutya na kagustuhan maging antengero. Kaso hindi pinalad. Naunahan ng lupain ng demonyo. Kung sana dinala niya ang mutya, malaki ang tsansa na malalagpasan ng banta. Ito rin ang ginamit ko nung gabi na napadpad tayo doon. Hinabol pa ng aswang pero buhay pa rin tayo hanggang sa ngayon. Maraming salamat sa bagay na to. Dito napagtanto ni Tope ang sinabi ni Kiko. Hindi maiwasang magpasalamat sa bato. Kung hindi dahil dito, malamang natulad na sa mga yumaong biktima ng lupain ng demonyo. Sa pagpapatuloy ng buhay, muli na namang nakasalubong ni Tope ang babae. Sa pagkakataong ito mukha ang nakarap. Nakipagtitigan. Ang binata ang naunang umiwas. Kagad tumalikod pero natigilan ng harangin. Biglang kinilabutan ng humawak sa braso. Napigil ang hininga dahil sa tapang ng amoy. May hahalin tulad sa panis na gata ng nyug. Ang balat pa ay parang pinahira ng mantika. Naalerto ng hilahin patungo sa kung saan. Tinulak ang babae. Kumaripas ng takbo. Kaso laking gulat nang bumungad ang ilog. Ang naglalaki ang puno. Nasa harapan mismo ng tinatawag na lupain ng demonyo. Sa kabilang bahagi ng ilog, natanaw ang babae. Nakangisi. Titig na titig ang nanlilisik na mga mata. Nagmamadali sa pagtakbo si Tope pero saan man pumunta. Sa harapan ng ilog pa rin ang bungad. Sa puntong ito,
Unti-unting nagbago ang itsura ng babae. Umitim ang balat. Gumagalaw ang buhok na parabang may sariling buhay. Matulis ang mga kuko. Matalas ang mga ngipin at nagkaroon ng pakpak. Umaalingasaw sa buong paligid ang napakasangsang na amoy. Amoy pinaghalong bulok na karne at panis na gata ng nyug. Sa isang kurap ay nasa harapan niya ito. Kagad pumulupot ang mga buhok sa leg. Naglalabas-pasok ang buhok sa ilong, bibig at tenga. Kahit anong pagpupumiglas ay walang magawa. Unti-unting nanigas ang katawan habang sakal-sakal ng aswang. Sinubukang sumigaw subalit maging ang boses ay hindi na lumalabas. Tanggap na ng binata na anuman ang mangyari, kusa na lamang bibigay ang sarili. Subalit sa bingit ng kamatayan, may posibilidad na makatakas. Nagulat na lamang si Tope nang bumagsak sa lupa. Pagtingin sa unahan nakita si Kiko. Hinahagupit ng taga ang aswang. Dito nasaksiyan ang tapang at bangis ng kaibigan. Ginawang baboy ang nilalang. Tinadtad ng tinadtad hanggang sa nalagutan ng hininga. Agad nitong itinapat ang pulang bato sa kanyang leeg. Hindi na nakapagtanong ng maramdaman ang bisa ng bato. Binabawasan ang kirot ng sugat. Kinarga siya nito sa likod. Nagmamadaling nilisan ang lugar. Pagdating sa tahanan si Mang Pilar na ang gumamot. Lana ang ginamit, pero sa pagkakataong ito ay may kasamang orasyon. Hindi naglaon bumuti rin ang kalagayan ng binata. Habang nagpapahinga, sinamantala ang pagkakataon na makausap si Kiko. Pare, marunong ka palang makipaglaban sa aswang? Nagawa mo pang patayin, ha? Pero matanong ko lang paano ka nakalapit, hindi ko napansin eh. Sinigurado muna ni Kiko na walang ibang makakarinig. Isa yan sa mga kakayahan ng pulang bato. Sa bulag, ibig sabihin hindi ka makikita ng kalaban. Hindi ka mamamalayan, nasa tabi na pala. Bakit parang nagtatago ka? Takot ka bang marinig ni Tio Pilar? Dahil ang bilin sa akin ni Tatay Pedring, kapag may gamit ka, wag daw mo ipagsasabi sa kahit kanino. Hindi ko alam kung para saan pero pinili kong sundin. Ipinagtapat ko sa'yo kasi nakita mo na eh. Si Mang Pilar, alam kong may alam din siya sa lihim na karunungan pero magkaiba kami ng ginagamit. Mutya ang sa akin, lana ang sa kanya. Ang sa akin ay panglaban, sa kanya ay panggagamot. Ano? Si Tio may alam din sa lihim na karunungan na sinasabi mo? Tol, kukulangin tayo sa oras ko, ipapaliwanag ko sa'yo mula sa umpisa. Isipin mo na lang kapag marunong kang gumamot ng tao gamit ang pamamaraan o mga bagay-bagay na hindi sakop ng siyensya o medisina mula sa ospital. Lihim na karunungan ang tawag doon. Tumango na lamang si Tope bilang tugon. Pinagpalagay ang mga katanungan sa sagot ng kaibigan. Dahil sa tinamong sugat at kinasangkutang kababalagan, inutusan si Tope na magmasid na lamang sa mga alagang nakapastol. Naaaliw din habang nakatingin sa mga katrabaho na naghahakot, nagdidiskarga ng dayami at talahib mula sa suking manggagapas. Hindi nagtagal, kunot noong sinunda ng tingin ang isa sa mga trabahador. Kumaripas ito ng takbo patungo sa kakawyan. Nang hindi na matanaw, napako ang tingin sa binagsak na bungkos ng dayami. Siya na lamang ang naghatid patungo sa kamalig. Pagsapit ng takip silim, magkaharap sa mahabang mesa ang lahat para sa hapunan. Nagsimula ng kumain ng lahat. Nakatitig si Tope sa bakanting upuan. Para ito sa kasamaan na hindi pa bumabalik hanggang sa ngayon. Wala ring nakakaalam kung nasaan, maliban sa binata na nakitang nagpunta sa kakawyan. Makaraan ng ilang sandali ay bumalik ito. Kumunot naman ang noo dahil kakaiba ang tuwa ng katrabaho. Animoy nanalo ng malaking pera.
Gayon pa man nagkipit balikat, nakisaya na lang sa salo-salo. Pagkatapos ng kaunting inuman, kanya-kanya sa pagpapahinga ang lahat. Si Tupe sa kabilang banda, nagpalipas muna ng oras dahil busog. Habang nakatanaw sa bintana, nagbukas ang kabilang kamalig. May dalang gasera ang katrabaho. Sa kabilang kamay naman ay galon ng gasolina. Sinundan lamang ng tingin sa pag-aakalang lilipat sa kabilang kamalig. Pero laking gulat. Walang ano-ano. Binuhos sa sarili ang gasolina sabay sindi. Nagliyab kagad. Naguguluhan ang binata dahil wala man lang itong reaksyon. Nanatiling nakatindig. Naghihintay kung kailan matutupok ang katawan. Sumigaw si Tope para pukawin ang lahat. Nagmamadaling binuhusan ng tubig ang kasamahan subalit huli na. Kasabay ng pag-apula ng apoy, namatay ito. Katahimikan ang namayani sa paligid. Wala ni isa ang nakapagsalita. Ilang ulit bumalik ang otoridad para mag-imbestiga. 2 trabador na ang nasawi sa mismong baluarte, kung kaya't hindi masisisi kung magdududa ang otoridad. Kaso nga lang, wala ring naisampang kaso laban sa may-ari o sino man sa mga kasama dahil malinis ang konsensya ng lahat. Batay na rin sa mga nakakita ng kaganapan, kahina-hinala talaga ang galaw ng biktima. Kaya naman suicide ang nangyari. Hindi na maganda ang kaganapan. Ilang linggo pa lang ang nakalipas nang mamatay si Bogart. Ngayon naman si Joshua. Nakita mo si Joshua na nagtungo sa kakawyan, hindi ba, Tope? Kung ganun man, isa lang ang ibig sabihin. Pinatay ng lupay ng demonyo ang 20 tauhan. Hayop talaga. Anong plano mo, Manong? Baka pwedeng makisali dyan. Kinuha din ang lupain yun ng tatay at chewin ko. Kaya sapat ang rason para maikasa kung magbabala kayong sumugo doon. Sandali, kung makapagsalita ka para may tinatago kang alas. Meron no. Mutya ng kulay pulang bato. Saksi si Tope sa bisa nito at alam ko na may ideya kayo sa ganitong bagay. Ayos ah. Hindi ko alam na meron ka palang tinatangad. Ang napansin ko lang, merong kakaiba sa'yo na pwedeng gamitin laban sa anumang elemento. Pulang bato. Mabisang pangontra sa anumang uri ng aswang at mga elemento. O sige, kasama ka sa plano. Ang bala ko magbasid muna sa lugar. Tignan natin kung anong meron talaga sa lugar na yan. Naunawaan ko, Manong. Yun din naman ang sasabihin ko. May namataan ako matandang babae. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon na malapitan o maklaro. Biglang nawala eh. Hindi ko rin alam kung may ideya ito na nakita ko siya. Salitan tayo, Kiko. Sa umaga ka magbabantay. Sa gabi naman ako. Ihanda mo mga gamit na meron ka. Maghahanda na rin ako. Matapos magkasundo, umalis sa mga ito na parang hindi nakikita si Tupe. Kamot ulo na lamang ang binata habang palipat-lipat ang tingin sa magkabilang direksyon na dinaanan ng chewin at kaibigan. Bandang hapon na magpaalam si Kiko. Sasama sana ang binata kaso pumigil si Mang Pilar. Aniya, hindi magagawa ng kaibigan na magbantay sa lugar. Poprotektahan pa siya kung sakaling magkabirya. Naunawaan ito ng binata kung kaya't piniling manatili sa tahanan. Pinagmasdan ng Chuy na gumagawa ng karagdagang lana. Gawa lamang sa nyog na hinayaang lumabas ang mantika habang nakasalang sapoy. Pagkatapos, nilapatan ng orasyon. Hindi rin maintindihan kung bakit kinakailangang inumin ang natira sa baso. Pinahiran ang buong katawan at saka taimtim na nagdasal. Tahimik na nakinig sa bawat salita na ibang wika ang gamit. Pagsapit ng takip silim, nagpaalam ito na susunod doon sa lupain ng demonyo.
Pabalik-balik ng lakad si Tope habang nag-aantay ng balita mula sa tiyuhin at kaibigan. Wala pa ni isang nakakabalik sa dalawa. Hindi maiwasang kabahan lalo pat delikado ang pinuntahan. Sa kabutihang palad umuwi si Kiko. Hindi to pumasok. Nagsabi lang na pinapayagan siya ni Mang Pilar na sumunod upang makatulong. Natuwa ang binata at nagmamadaling sumunod. Panay salita si Tope habang tinatahak ang daan. Nakiusap pang bagala ni Kiko ang paglalakad dahil hindi siya halos makahabol. Kaso nga lang hindi sumasagot. Hindi naglaon nakarating sa isang tahanan, bumaling sa kaibigan para magtanong. Kaso isang babae ang bumungad. Malademonyo ang ngiti habang unti-unting nagpapalit ng anyo. Walang pinagkaiba sa aswang na humamak sa kanya nung nakaraan. Tinangay siya nito. Lumipad patungo sa kubo. Dito nakita si Mang Pilar at Kiko na bihag ang isang matanda. Binagsak si Tope ng aswang at saka kinagat sa balikat. Dumaing ang binata. Tatakbo sana ang tiyuhin pero mahigpit ang babala ng nilalang. Pakawalan niyo ang matanda. Ibabalik ko sa inyo ang binata. Animal ka! Sa tingin mo ba, papakawalan pa namin ng matanda? Binalik ko lang sa binata ang ginawa niyo kay Aling Dolores. Sinugatan ko siya dahil yun din ang ginawa ng pamangkin mo. Pakawalan niyo at hayaan ko kayong umalis sa lugar ng buhay. Madali akong kausap pero ayoko nag-aantay. Nagkatinginan si Mang Pilar at Kiko. Nag-uusap ang mga mata ng dalawa. Nang magkasundo, ginamit ni Kiko ang sabulag ng mutya. Dali-daling pinakawalan si Tope sa pagkakabihag ng aswang. Dinali din ito ang nilalang. Ginilita ng liig. Sinaksak sa dibdib. Dinukot pa ang puso. Nanlaki mga mata ng matanda habang nakatitig na bumagsak ang katawan ng apo. Umagos ang mga luha pero walang hikbing lumalabas. Tahimik itong nagluluksa pero hindi pinayagang makalapit. Hinila ni Mang Pilar ang lubid na nakatali. Marami pala kayo sa lugar na ito ha. Baka meron pa dyan. Lumabas na kayo para sabay-sabay na kayo mamatay. Isa lang ang gusto ko. Pagbayarin na pumatay sa asawa at mga anak ko. Hindi mo ko masisisi kung gusto ko ng kabayaran sa ginawa sa amin. Hindi ba yan din ang sadya nyo ngayon? Ang panagutin na may kasalanan. Huwag mong iniiba ang usapan. Hinding-hindi ako maaawa sa'yo. Tahimik kaming nabumuhay. Pero anong ginawa ng grupo ng mga magkakahoy? Pinatay ang asawa ko upang pagsamantalahan ng maganda kong anak. 8 anyos ang bata. Nakaranas ng kahalayan. Ginawa ko ang lahat para hindi sila matulad sa akin na maging aswang. Pero isa palang pagkakamali. Dahil kung hinayaan ko silang mabuhay bilang aswang, malamang hindi sila mapapatay ng grupo. Kaya nagkaroon ng lupain ng demonyo. Dahil sa gawa din ng mga tao, kumaganti lang ako. Ano man ang sabihin ng nilalang, hindi na mapipigilan si Mang Pilar. Paulit-ulit niya itong sinaksak hanggang sa malagutan ng hininga. At upang hindi na mabuhay, sinunog niya ang buong katawan nito. Habang si Tope naman, naging abala sa pag-oorasyon upang tuluyang mabasbasa ng lugar. Nilinis ang lahat ng negatibong enerhiya upang hindi na ito magdulot pa ng kasamaan at kapahamakan sa lahat ng tao. Matapos ang kaganapan, kung dati nakakakilabot ang lugar, ngayon ay preskong hangin ang malalanghap. Isang malakas na pagsabog ang narinig. Para bang pagkabasag ng salamin, ang sabi ni Mang Pilar, ito ang hudyat na nasira na ang dapat masira. Sa pagsikat ng araw, bumalik sa normal ang kalagayan ng gubat. Banayad ang pagragasa ng tubig sa ilog. Maganda ang kaluskos ng mga damo. Kahit saang anggulo tignan. Wala ng panganib,
wala nang takot. Nagmistulang paraiso na ang dating tinuring na masamang lugar. O mas kilala, na lupain ng demonyo. Nung sinuot yung marahuyo bracelet ng isa nating kabayan, na ospital kinabukasan yung nangungulam sa kanila. Nangyari yung patotoo mga kabayan during live stream natin. Isa sa mga kabayan natin yung nagpatunay sa bisa ng marahuyo. Nung una, medyo nagdududa pa sa bisa ng marahuyo natin pero nung napatunayan yung bisa, sobrang dami niyang message during live stream. Sobrang laki ng tiwala sa marahuyo bracelets natin. Biruin yun mga kabayan. Kinabukasan, na ospital kagad yung nangungulam sa kanila. Ang bisa kasi ng marahuyo bracelet natin ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o namang masamang uri ng sumpa. Pero bakit na ospital kabayan kung pang depensa to? Nandito rin kasi yung rebuelta o sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. We have 2 colors available, glossy black and brown. Kung interesado kayo dito sa marahuyo bracelet natin, i-visit nyo lang yung shop ng Lika Merchandise or tignan kung may yellow basket dito. Kapag wala, pakisearch na lang Lika Merchandise kasi mabilis ma-out of stock to. Yan lamang mga kabayan, mag-ingat sa mga scammers.